Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, ano sa palagay ninyo ito? May isang tao na may 2 anak na lalaki, lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakakatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at mga makasamang babae ay nauna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay. At hindi niyo siya pinaniwalaan, ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at mga masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi o naniwala sa Kanya." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay tinatawag na the parable of the two sons, no? 2 anak na parehong inutusan ng ama upang gumawa sa kanyang ubasan. Magkaiba ang kanilang sagot, magkaiba rin ang kanilang pagtugon. Ang tanong ng Panginoon, who is the better son? Parehong di maasahan. No? Parehong di maasahan. I'm sure ang daming mga parents na naririto, I'm sure you can relate, you can very well relate, no, with the father in our parable today. Alam ko kung gaano kahirap maging magulang, no? Paano kahirap magpasunod ng inyong mga anak? Lalo pa nga at marami sa inyong mga anak ay nakababad palagi sa cellphone. "Anak, maghugas ka ng plato." "Yes, ma!" Buong araw nang nakababad yung mga plato sa hugasan, hindi man lang mahugasan kasi nakababad sa kanyang cellphone, no? I can really understand your difficulty, how difficult it is to be parents nowadays. Okay? O sige. Sa pagnilayan natin ito, how does it apply to us, the lesson of this parable? Alam niyo mga kapatid, unang-una, mahalagang tanong natin sa atin sarili, sino ako sa harap ng Diyos? Mahalaga yun eh. Sino ako sa harap ng Diyos? Sa totoo lamang, sa harap ng Diyos, we are mere servants. We are mere servants. Kaya nga ang tawag natin sa Diyos, Lord, Panginoon. Bakit mo sinatawag na Panginoon? Because you consider yourself a servant. Why will you call why will you call God a Lord or Panginoon if you do not see yourself as a servant? At anong katangian ng servant? Somebody who obeys. Somebody who is humble and obey. Magkasama yan eh. It's very difficult for you to obey unless you have humility. At siyempre, bilang isang servant, you should know where you stand. Wala kang pwedeng ipagmalaki kasi servant ka eh. And yet, in spite of us being a servant, God is so merciful and loving, He treats us as His own children. Kaya nga nagkaroon tayo ng karapatang tumawag sa Diyos bilang Father, Ama. And if you are in the face of God who you consider as Father, so who are you? You are a child of God. Isa kang anak ng Diyos. Ngayon siriin natin ang ating sarili. Anong klase ka namang anak? Ikaw ba'y masunurin o suwail? Ikaw ba'y isang anak na pasaway? Ikaw ba'y isang anak na spoiled brat?
Isa ka bang anak na grabe ang self-entitlement? Yung ang attitude ay, aba, tungkulin ng parents ko na paaralin ako. Hindi ko naman sinabing ipanganak ako eh. Tungkulin nila yan. Tungkulin nila na bigyan ako ng magandang kinabukasan. Sila ang magulang eh. Tungkulin nila yan. Mga anak na nagagalit, pag hindi mo sila binili ng bagong cellphone, I can really understand how difficult it is to be parents nowadays because of the attitude of children today. Self-entitled. Ito yung palagi kong topic, no? Pansin niyo palagi kong topic ito sa mga homily ko, yung self-entitlement. Kasi ito yung madalas na problema natin eh. So dala-dala na yung attitude na atin na ito maging sa Diyos. Self-entitled. Madalas, pag may nagkukumpisal sa akin, kailangan ko pang itanong, nagsisimba ka ba pag Sunday? Ay, hindi po. Eh, bakit? Ay, Father, napaka-busy ko po. Dami-dami ko pong trabaho. So, pwede ba bang sabihin sa Diyos yan, Lord, sorry, wala akong panahon sa'yo kasi busy ako. Kaya mo bang sabihin yon pag humarap ka sa Diyos? Lord, sorry, I have not time for you. I am so busy with my work. Di ba ang tawag doon, arugante? Eh, we owe everything to God. How can you say that to God? Of course, you cannot say that to God. Shame on us. Di ba? Kaso we are so entitled, self-entitled, even in the presence of God. Palibhasa, we see this God as a merciful, understanding, and loving. We always presume that God will always forgive me. God will always understand me. Ganun eh. Ganun yung isip natin. God will never say no to me. Self-entitled, lack of humility, kaya lack of obedience din. Yabang natin, di ba? Yabang natin, sarap ng Diyos. Nagmamalaki tayo. Sa dalawang anak, sabi ko nga kanina, parehong wala ang maasahan dito. So mga kapatid, sa panahon natin ngayon, words have become so cheap. Maraming mga tao, sasabihin lang yung mga bagay na gustong marinig just to get something from you. Malapit na naman ang eleksyon. You will be hearing so many beautiful words for people who are trying to get your votes. They will be saying things that you would like to hear, and yet empty words. Magpapaloko na naman tayo. Words have become so cheap. Gone were the days when people have palabra de honor. Ano ba yung palabra na honor? My words are my promises. Ang aking mga salita ay ang aking pangako. Pag nagbitaw ako ng salita, yun ay aking pangako. Meron pa bang ganun? May ganun pa ba? Meron pa bang taong may palabra de honor? Yung kanyang salita isinusugal ko ang buhay ko at ang aking karangalan. Grabe, di ba? May ganun pa ba? Yun ang kailangan natin. Ganong uri ng tugon ang kailangan ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos sa ating ganong klaseng salita. Salitang buhay mo ang katumbas. Alam niyo mga kapatid, paano ba maging masunurin? No? Siyempre, ang unang kailangan, matuto ka ng kababaang loob eh. At magiging mahirap, maging mababa ang loob at masunurin unless handa ka munang limutin ang sarili mo. You have to deny yourself first. That is the first condition. Di ba sabi nga ni Lord, sino man sa inyo ang gustong sumunod sa akin,
kinakailangan limutin ang kanyang sarili. Saka pa lang yung second step, pasanin ang kanyang krus. Saka pa lang yung pangatlo, at sumunod sa akin. You cannot do step 2 and step 3 unless you do first step 1, deny yourself. Kaso nga lahat tayo puro self, puro ako. Diba? You have to deny yourself first and put God as the first. Kasi kung ang first sa priority mo ay ikaw, paano mo ilalagay na first ang Diyos? That's the number 1 step. Deny. Deny yourself. Limutin mo ang sarili mo. And it's not easy. It's difficult. It's like dying to yourself. Kasi denying yourself is denying your plans, denying your wishes, and surrender yourself to God. No? Yun ang kailangan eh. You have to surrender yourself to the will of God. Without that, second step and the third step will be difficult, if not impossible. You need to deny yourself. Kaya mga kapatid, huwag nating isipin na madaling maging Kristiyano. Madaling okay, maging churchgoer, fine. Madaling maging churchgoer, but don't expect na this is enough to be your ticket to heaven. It is how we follow the Lord. And you follow not just by being a meron. Alam niyo yung meron, yung nanonood lang. Sinusundan mo lang si Lord carrying His own cross while you are just watching Him carrying His cross. And you are not doing anything but just watching Him. Yun ang meron. Marami sa ating ganun, meron. Hindi tayo disciple. Sumusunod nga tayo ng nanonood lang ang tawag sa atin, meron. Magiging disciple lamang tayo kung susundin natin ang sinabi ni Lord. Deny yourself, carry your own cross, and follow me. Kaya nga mga kapatid, no, suriin natin ang ating mga salita. Sapagkat ako'y nakatitiyak na pagharap natin sa Diyos, ang ating ding salita ang huhusga sa atin. No? Paano tayo naging totoo sa ating salita. Tandaan natin, sinasabi natin, Jesus Christ is the truth. Si Jesus ang katotohanan. At kung si Kristo ay naghahari sa atin, siya na katotohanan, tayo rin ay magiging makatotohanan sa ating salita. Magsitayo po ang lahat. Ngayon pahig natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao.